Isang magandang at mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso at sa ating pananaw sa pag-ibig na walang hanggan. Sabi nila, may mga sugat na hindi na kailanman naghihilom, lalo na kung ito'y iniwan ng pinakamamahal mo sa buhay. Pero paano kung ang mismong sakit na yon, ang mismong dahilan ng iyong pagkasira, ang siya ring magiging daan para sa isang bagong pag-asa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lino, isang amang minsan nang nawalan ng lahat. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang unang sumalubong kay Detective Lino Kalinaw pagpasok niya sa abandonadong bahay sa dulo ng Baryo Amihan. Kasabay nito ang bigat sa hangin, isang bigat na hindi dulot ng init ng hapon, kundi ng kalungkutang tila nanunuot sa bawat sulok ng lugar. Sa loob ng 5 taon, ganito na ang mundo niya. Kulay abo, walang buhay. Dito, detective? Sabi ng isang unipormadong pulis, itinuturo ang isang maliit na kwarto sa ilalim ng hagdanan. Isang kapitbahay ang tumawag. Ilang araw na raw siyang nakakarinig ng mahinang iyak. Hindi sumagot si Lino. Bawat hakbang niya ay tila may puwersang humihila pababa. Bago pa man niya marating ang pinto, binuksan niya ang kanyang pitaka. Nandoon ang isang kupas na litrato. Isang batang babae na may pinakamatamis na ngiti. Ang buhok ay nakatali sa 2 tirintas, tinag. Ang kanyang araw. Ang kanyang nawalang liwanag. Mabilis niyang isinara ang pitaka, kasabay ng pagsasara ng pinto sa kanyang puso. Trabaho lang, Lino. Trabaho lang. Pagbukas ng pinto ng kwarto, isang tanawin ang bumungad sa kanya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa isang maruming kutsyon sa sahig, nakahiga ang isang batang babae. Ang kanyang katawan ay butot balat, ang mga matay lubog, at ang balat ay may mga pasa. Mukha siyang isang munting ibon na nahulog mula sa pugad, sugatan, nag-iisa at nanginginig sa takot. Nanlamig ang dugo ni Lino. Sa isang saglit, hindi ang batang ito ang nakita niya, kundi ang isang multo ng nakaraan. Ang imahe ni Sinag sa huling mga araw nito sa ospital. Napapikit siya ng mariin. Pilit winawaksi ang alaala. Lumuhod siya sa tabi ng bata. Dahan-dahan na parang gumagalaw sa tubig. "Anong pangalan mo?" tanong niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa inaasahan niya. Umiling lang ang bata, ang mga matay ng lalaki sa takot. Sinubukan nitong umurong palayo, ngunit wala na itong lakas. "Huwag kang matakot," sabi ulit ni Lino. "Nandito kami para tulungan ka." Ilang oras ang lumipas at ang bata, na nalaman nilang nagngangalang Maya, ay nasa isang malinis na silid na sa ospital. Nakakabitan siya ng suwero at ayon sa doktor, matindi ang kanyang dehydration at malnutrition. Milagrong nabuhay pa ito. Umupo si Lino sa isang silya sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang payapang mukha ni Maya habang ito'y natutulog. Sinubukan niyang kausapin ito kanina, ngunit tanging iling at mga luhang walang tunog ang isinagot nito sa kanya. Sino ang gumawa nito sa isang anghel na tulad niya? Saan ang mga magulang niya? Ang mga tanong ay pumupuno sa isip ni Lino. Isang pamilyar na bigat na muling dumadagan sa kanyang dibdib. Bawat batang nasasaktan na nakikita niya ay isang paalala ng sarili niyang kabiguan. Biglang gumalaw si Maya. Nagsalubong ang mga kilay nito at may mga mumunting butil ng pawis na namuo sa kanyang noo. Tila siya nananaginip o mas tamang sabihing binabangungot. Mahihinang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Halos hindi marinig. "Huwag po." "Ayoko." Napalapit si Lino. Dahan-dahang inilapit ang kanyang tainga. "Anong sabi mo, munti?" Ang mga mata ni Maya ay nanatiling nakapikit, ngunit ang kanyang paghinga ay bumilis. "Sa tahanan." Hirap niyang pagbigkas. Sa tahanan. Nang bituin. Pagkasabi noon, muling humimlay ang kanyang katawan.
Bumalik sa mahimbing na pagkakatulog na para bang ang pagsambit sa mga salitang yon ay naglabas ng lahat ng natitira niyang lakas. Tahanan ng bituin. Tahanan ng mga bituin. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang yon sa isip ni Lino. Isang pangalan na parang kinuha sa isang libro ng pambatang kwento. Maganda pakinggan, puno ng pangako. Ngunit bakit ito binigkas ng isang bata na may takot sa kanyang boses at may mga pasa sa kanyang katawan? Anong klasing tahanan ang mag-iiwan sa isang bata sa ganitong kalagayan? Kinuha ni Lino ang kanyang maliit na kwaderno at isinulat ang pangalan. Tahanan ng bituin. Ito na ang una niyang hibla. Isang hibla na hahatakin niya hanggang sa malaman niya ang buong katotohanan. Gabi na nang lisanin ni Lino ang ospital. Ang pagod sa kanyang katawan ay tila dinoble ng bigat sa kanyang isipan. Habang naglalakad siya palabas ng lobby, patungo sa malamig na hangin ng gabi, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang makintab at mamahaling itim na sasakyan na walang plaka ang marahang dumaan sa harap ng ospital. Huminto ito sandali sa tapat ng kalsada. Mula sa madilim na bintana sa likuran, hindi maaninag ni Lino ang mukha ng sakay. Ngunit naramdaman niya ito. Isang pares ng matang nakatitig hindi sa kanya, kundi sa itaas, sa bintana ng silid kung nasaan si Maya. Ilang segundo lang itong tumagal. Pagkatapos, umandar na muli ang sasakyan, tahimik na naglaho sa dilim ng gabi na parang isang anino. Napahinto si Lino sa kanyang kinatatayuan. Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang likuran, mas malamig pa kaysa sa hangin ng gabi. Hindi iyon ordinaryong sasakyan at hindi iyon ordinaryong pagtingin. Alam niya sa sandaling iyon, habang nakatitig sa kawalan kung saan naglaho ang sasakyan, na ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang napabayaang bata. Mayroong isang bagay na mas malaki, mas madilim, na nagkukubli sa likod ng pangalang tahanan ng bituin. At kung sino man ang nasa loob ng sasakyang yon, alam nilang nahanap na nila si Maya. At ngayon, alam na rin nila na may isang detektib na nakabantay sa kanya. Kinabukasan, ang imahe ng itim na sasakyan ay hindi maalis sa isip ni Lino. Hindi iyon pagkakataon lamang. Kung sino man iyon, interesado sila kay Maya. At ang interes na iyon ay hindi nagmumula sa pag-aalala, kundi sa panganib. Dala ang pangalang isinulat niya sa kanyang kwaderno. Narating ni Lino ang isang malaking gate sa isang mamahaling subdivision. Sa arko sa itaas, nakaukit sa ginto ang mga salita, tahanan ng bituin. Kung ang impyerno ay mayroong perpektong harapan, marahil ay ganito ang itsura. Ang damo ay perpektong gupit. Ang mga pader ay nakakasilaw sa kaputian at may maririnig na mahinang tunog ng mga batang nagtatawanan mula sa hardin. Isang paraiso. Isang napakagandang kasinungalingan. Isang babae ang sumalubong sa kanya sa pinto. Siya si Alonsina Lagdameo. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw, ang kanyang mga mata ay tila nangungusap ng kabutihan, at ang kanyang pananamit ay simple ngunit elegante. Siya ang larawan ng isang perpektong may bahay at pilantropo. Detective Kalinaw, welcome, bati niya. Ang boses ay malambing na tila musika. Ikinagulat namin ang tawag ninyo. Pumasok po kayo. Sa loob, ang bahay ay mas nakakahanga pa. Malinis, maaliwalas, at puno ng mga larawan ng mga batang masayang naglalaro. Inalok siya ni Alonsina ng kape at umupo sila sa isang mamahaling sopa. Detective, hindi ko lubos maisip kung paano napunta ang kaawa-awang si Maya sa ganong sitwasyon. Simula ni Alonsina, ang mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Nandito po siya sa amin ng halos isang linggo. Isang social worker ang nagdala sa kanya rito. Pero isang gabi, nagulat na lang kami, wala na siya. Hinalughog namin ang buong lugar. Nag-report kami sa pulis pero
Huminga siya ng malalim na parang pinipigilan ang pag-iyak. Kasalanan ko ito. Dapat ay mas hinigpitan ko ang seguridad. Bawat salita niya ay tama. Bawat emosyon ay nasa tamang lugar. Ngunit habang tinititigan siya ni Lino, may ibang bagay siyang nakikita. Ang mga mata, doon nagtatago ang lahat. Habang ang kanyang bibig ay nangungusap ng awa, ang kanyang mga mata ay malamig. Tila sinusuri siya, kinakalkula ang bawat galaw, at nagbabantay sa bawat salitang bibitawan niya. Maari ko bang makita ang lugar? Ginang Lagdameo? Tanong ni Lino. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Of course, detective. Halik kayo. Inilibot siya ni Alonsina. Ipinakita ang malinis na dormitoryo, ang silid-aralan na puno ng libro, at ang palaruan sa likod bahay. Naroon ang ibang mga bata, naglalaro sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng isang matipunong lalaki na ipinakilala bilang si Silvan, ang asawa ni Alonsina. Hindi ito nagsalita. Tumango lamang ito kay Lino, ngunit ang mga mata nito ay hindi bumibitaw sa kanya. Lumapit si Lino sa isang batang lalaki na nag-iisang naglalaro ng bola. Ngumiti siya at may kinuha sa kanyang bulsa. Bata, gusto mo? Alok niya. Ipinapakita ang isang piraso ng candy. Nag-aalangang tumingin ang bata sa kanya. Pagkatapos ay sa candy, dahan-dahan niyang kinuha yon. Ngunit bago pa man niya ito maisubo, ang kanyang mga mata ay napako sa direksyon ni Silvan na nakatayo sa di kalayuan. Sa isang iglap, ang kislap sa mata ng bata ay napalitan ng takot. Mabilis niyang itinago ang candy sa kanyang bulsa at tumakbo palayo na parang nakakita ng multo. Nakita yon ni Lino. Hindi yon takot sa isang estranghero, iyon ay takot sa isang bantay. Biglang tumunog ang telepono ni Lino. Nakita niya ang pangalan ng kanyang kapitan sa screen. Lumayo siya ng kaunti para sagutin ito. Lino, nasaan ka? Bungad ng kanyang hepe, ang boses ay iritado. Nasa tahanan ng Bituin Cup, sagot ni Lino. May hindi tama dito. Walang mali dyan, mabilis na sagot ng kapitan. Ang mga Lagdameo, malalaking isda yan. Marami silang koneksyon, marami silang natutulungan. Isang kaso lang yan ng batang kalye na tumakas. Isara mo na ang kaso, huwag ka nang gumawa ng gulo. Bago pa man makasagot si Lino, ibinaba na ng kapitan ang tawag. Napahigpit ang hawak ni Lino sa kanyang telepono. Ngayon, sigurado na siya. Ang utos na yon ay hindi isang payo, iyon ay isang babala. Nagpaalam si Lino sa mag-asawang Lagdameo. Suot ang isang peking ngiti. Sinasabing naniniwala siya sa kanilang kwento. Ngunit sa kanyang pag-alis, alam niya ang kanyang gagawin. Hindi siya pwedeng dumaan sa tamang proseso. Kung ang sistema mismo ay tila binubulag ang sarili nito, kailangan niyang hanapin ang katotohanan sa dilim. Hating gabi, ang tahanan ng Bituin ay tahimik na. Walang ingay ng mga bata. Tanging ang tunog ng mga kuliglig sa hardin. Mula sa anino, isang figura ang mabilis na umakyat sa pader sa likuran. Si Lino Kalinaw. Gamit ang mga gamit na matagal na niyang hindi nagagamit, binuksan niya ang bintana ng opisina ni Alonsina. Sa loob, ang lahat ay nasa perpektong ayos. Walang kahit isang papel na wala sa lugar. Ngunit alam ni Lino na sa likod ng perpektong kaayusan na ito, nagtatago ang pinakamaruruming sikreto. Ginalugad niya ang bawat sulok hanggang sa makita niya ito. Isang maliit na safe na nakatago sa likod ng isang malaking painting. Ilang minuto ng tensyonadong pagpapakiramdam at pagpihit sa kombinasyon at bumukas ito. Sa loob, wala roong pera o alahas. Tanging isang makapal na itim na libro, isang ledger. Binuksan ito ni Lino. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay na listahan, ngunit hindi ito listahan ng mga donasyon. Ang mga column ay may pamagat na petsa ng pagkuha, pinagmulan, produkto, kliyente, halaga ng transaksyon, nanlamig ang buo niyang katawan. Ang produkto ay hindi mga bagay.
Ang mga nakalista ay mga code, mga numero, at mga description ng mga bata. Ang kliyente ay mga inisyal lamang ng mayayamang tao at ang transaksyon ay hindi pag-aampon. Ito ay pagbebenta. Hindi ito isang ampunan. Isa itong pabrika, isang tindahan ng mga bata. At ang nangiti ng anghel na si Alonsina ay ang maskara ng isang demonyong nagbebenta ng mga kaluluwa. Ang bawat tibok ng puso ni Lino ay isang dagundong sa kanyang tainga habang mabilis, ngunit maingat niyang kinukuhanan ng litrato ang bawat pahina ng itim na ledger. Ang malamig na bakal ng safe ay tila sumusunog sa kanyang balat. Kailangan niyang makaalis. Ngayon na, sa parehong paraan kung paano siya pumasok, tahimik siyang lumabas. Dala ang isang digital na kopya ng pinakamasamang sikretong natuklasan niya sa buong karera niya. Ang hangin sa labas ay hindi na nakapagpalamig sa kanya. Sa loob niya, isang apoy ang nagsisimulang mag-apoy. Isang apoy na pinaghalong galit at sindak. Wala nang ibang lugar siyang mapupuntahan. Isa lang ang tao na mapagkakatiwalaan niya sa ganitong kabaluan. Ang apartment ni Rico ay nasa ibabaw ng isang lumang computer shop sa Quiapo. Ang amoy ng kape, alikabok, at pinaghinangang tingga ang bumati kay Lino. Si Rico, isang payat na lalaki na may makapal na salamin at buhok na laging magulo, ay nagulat nang makita siya sa pinto nito ng pasado 1:00 ng madaling araw. "Lino, anong ginagawa mo rito? Mukha kang nakakita ng multo," sabi ni Rico, habang pinapapasok siya sa kanyang maliit na kaharian ng mga monitor, motherboard at mga basyo ng energy drink. "Mas masahol pa sa multo, Rico," sagot ni Lino. Walang paligoy-ligoy. Inilabas niya ang kanyang telepono. "Kailangan kong malaman kung ano ang nasa likod ng mga code na ito. Kailangan kong malaman ngayon." Ipinakita niya ang mga litrato ng ledger. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Bilang isang freelance tech genius na minsan ay tumutulong sa pulisya at minsan ay gumagawa ng mga bagay na di dapat gawin, alam niya ang itsura ng gulo kapag nakikita niya ito. "Saan mo na naman nakuha to, Lino? Mukhang galing sa impyerno." "Malapit na," sabi ni Lino. Ang mga mata ay nakatitig sa monitor. "Kaya mo ba?" Sumimsim ng kape si Rico at umupo sa harap ng kanyang computer. Ang pag-ibig, hindi sigurado. Pero ang code, laging may paraan. Ganoon nagsimula ang kanilang magdamag na paglalakbay sa kadiliman. Ang tanging liwanag sa silid ay mula sa mga monitor na nagpapakita ng libu-libong letra at numero. Ang tunog lamang ay ang mabilis na pagtipa ni Rico sa keyboard at ang paulit-ulit na pag-ikot ni Lino sa maliit na espasyo na parang isang hayop sa loob ng kulungan. "Encrypted to ng maigi," sabi ni Rico pagkalipas ng halos 3 oras. Kung sino man ang gumawa nito, hindi lang siya basta marunong, professional. Ngunit hindi sumuko si Rico. At hindi rin umalis sa tabi niya si Lino. Bawat minuto na lumilipas ay isang minutong maaaring may isa na namang batang nawawala. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan bago mag-umaga, isang salita ang lumitaw sa screen. Isang pangalan. Angelo. Angelo Serrano. Natigilan si Lino. Ang pangalang iyon. Kilala niya ang pangalang iyon. Si Angelo Serrano, ang nag-iisang anak ng mayamang negosyanteng si Don Miguel na wala 2 taon na ang nakalipas. Isang high-profile kidnapping case na isinara dahil sa kakulangan ng ebidensya. "Rico, ituloy mo," utos ni Lino. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Isa-isang lumabas ang mga pangalan. Mga pangalan ng mga batang matagal nang tinigilan ng paghahanap ng kanilang mga magulang. Mga kasong inilagay na lang sa baul ng mga limot na misteryo. Ang bawat pangalan na lumalabas ay isang patalim na tumutusok sa puso ni Lino. Hindi ito simpleng human trafficking. Ito ay isang operasyong matagal nang tumatakbo, protektado,
at kumikitil ng pag-asa. Dala ang mga pangalan at ang mga litrato mula sa ledger. Dumiretso si Lino sa opisina ng kanyang kapitan. Hindi na siya nag-abalang mag-ayos. Ang mahalaga ay ang ebidensyang hawak niya. "Kap," sabi niya, inilapag ang mga papel sa mesa. Ang kaso ni Maya, hindi lang ito tungkol sa kanya. Isa itong sindikato. Tiningnan ng kapitan ang mga papel. Ang mukha ay hindi mabasa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lino, hindi bilang isang hepe sa kanyang tauhan, kundi bilang isang taong may edad na nakatingin sa isang batang pasaway. "Lino, circumstantial lahat to. Mga pangalan sa isang libro na hindi natin alam kung saan galing. Baka gawa-gawa lang yan. Pero Kap, ang mga pangalan tumutugma sa mga unsolved cases," giit ni Lino. "At sino ang sinasabi mong nasa likod nito? Ang mag-asawang Lagdamio? Mga De Leon? Lino, makapangyarihang tao ang binabangga mo dahil lang sa kutob mo," sabi ng kapitan. Ang boses ay mahinahon ngunit may diin. "Pinagbibigyan na kita. Isara mo na ang kaso bago pa masira ang karera mo. At baka higit pa dyan." Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw kay Lino. Ang pagtanggi ng kapitan, ang mabilis nitong pagbababa ng telepono kahapon, ang babala. Hindi iyon pag-iingat, iyon ay pagtatakip. Tumayo si Lino ng tuwid. Ang pagod at puyat ay biglang nawala. Napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Wala siyang sinabi. Kinuha niya ang mga papel mula sa mesa at tumalikod. "Saan ka pupunta, detective?" tanong ng kapitan. May bahid ng pagbabanta sa tono. Huminto si Lino sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. "Kung ayaw ng sistema na hanapin ang hustisya, Kap, gagawin ko ito sa sarili kong paraan." Umalis siya at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mag-isa na talaga siya sa laban na ito. Pagbalik niya sa kanyang apartment, binuksan niya ulit ang mga litrato ng ledger sa kanyang laptop. Tinitigan niya ang mga pahina. Hinahanap ang kahit anong maliit na detalye na maaaring makatulong. Ipinagpatuloy niya ang pag-scroll hanggang sa marating niya ang mga huling larawan. Ang mga pahina mula sa pinakalumang bahagi ng libro. Napansin niyang medyo iba ang kulay ng papel dito, mas naninilaw. At ang sulat kamay ay tila mas formal. Mga talaan mula 5, 6 na taon na ang nakalipas. At doon, sa isang linya na tila nagmamakaawa na mapansin, nakikita niya ito. Hindi ito pangalan ng bata. Nakatala ito sa ilalim ng Donations and Special Grants. Isang pangalan na gumuhit ng isang malaking bitak sa pader na matagal na niyang binuo sa paligid ng kanyang puso. Pangalan, Amalia Calinaw. Halaga, isang malaking halaga na halos imposible para sa kanila noon. Petsa, 1 linggo bago ang aksidente sa sasakyan na kumitil sa buhay nito. Napatitig si Lino sa screen. Ang kanyang paghinga ay biglang tumigil. Ang kanyang asawa, ang kanyang namayapang asawa. Ano ang ginagawa ng pangalan niya sa libro ng demonyo? Ang donasyon, ang petsa, ang aksidente. Biglang nagdugtong-dugtong ang lahat sa isang nakakakilabot na paraan. Ang kasong hinahawakan niya ay hindi na lamang tungkol sa mga nawawalang bata. Ngayon, tungkol na ito sa kanya. Ang pangalan ni Amalia sa ledger ay hindi lang isang ebidensya. Ito ay isang multo. Isang multong bumangon mula sa libingan ng nakaraan. Dala ang mga tanong na matagal nang ibinao ni Lino sa ilalim ng kanyang dalamhati. Aksidente. Iyon ang opisyal na nakasulat sa police report 5 taon na ang nakalipas. Brake failure. Isang trahedya. Isang bagay na tinanggap niya dahil wala na siyang lakas para magtanong pa. Ngunit ngayon, ang salitang aksidente ay tila isang masamang biro. Ang donasyon, ang petsa, ang biglaan niyang pagkamatay. Hindi iyon aksidente. Kinabukasan, hindi sa presinto dumiretso si Lino.
Dumiretso siya sa isang lugar na mas malamig at mas tahimik pa kaysa sa morgue, ang Police Evidence and Records Warehouse. Ang amoy ng lumang papel at nabubulok na alaala ang sumalubong sa kanya. Kalinaw, bati ng matandang bantay. Akala ko hindi ka nababalik dito. Kailangan ko lang balikan ng isang bagay, Mang Nestor. Sagot ni Lino, ang boses ay walang emosyon. Sa ilalim ng isang mahinang ilaw, hinanap niya ang kahon na may markang Kalinaw, Amalia, Vehicular Accident. Habang binubuklat niya ang mga lumang file, ang bawat papel ay tila isang hiwa sa kanyang puso. Ang mga litrato ng nabasag na sasakyan, ang testimonya ng mga nakakita, ang report ng mekaniko, brake failure. Binasa niya ulit ang report ng mekaniko. Isang mabilis na pagsusuri lang ang ginawa. Walang malalim na investigasyon kung ito ba ay sinadya o nagkataon lang. Sa oras na yon, sa gitna ng kanyang pagluluksa, hindi niya ito napansin. Pero ngayon, na may bago na siyang mga mata, ang mga butas sa investigasyon ay kasinlaki ng mga butas na iniwan ni Amalia sa buhay niya. Sinubukan niyang tawagan ang numero ng mekanikong gumawa ng report. The number you have dialed is no longer in service. Tinanong niya si Mang Nestor. Si Tonyo? Matagal nang umalis yon, sabi ng matanda. Bigla ang nag-abroad. Naka-jackpot daw sa loto, sabi niya. Hindi na nagpaalam ng maayos. Naka-jackpot? O binayaran para manahimik? Isang malamig na agos ng galit ang dumaloy sa mga ugat ni Lino. Hindi na ito tungkol sa hustisya para sa ibang tao. Ito ay naging personal. Ang pagkamatay ng kanyang asawa na inakala niyang isang kalupitan ng tadhana ay maaring isang kalkuladong pagpatay. At sa loob ng 5 taon, nabuhay siya sa isang kasinungalingan habang ang mga pumatay dito ay malayang namumuhay. Ang kanyang pag-iimbestiga ay hindi na palihim. Ito ay naging desperado. Bawat galaw niya ay tila may aninong sumusunod. Isang pakiramdam na pinagmamasdan siya na ang bawat hakbang niya ay alam ng kanyang mga kalaban. Natatanggap niya ang mga tawag na walang nagsasalita. Tanging tunog lang ng paghinga sa kabilang linya. Ang kanyang kapitan ay hindi na siya kinakausap. Tanging matatalim na tingin lang ang ibinibigay sa kanya sa presinto. Isang gabi, habang pauwi na siya, minamaneho ang kanyang lumang kotse sa isang madilim at tahimik na kalsada sa labas ng lungsod. Naramdaman niya ito. Isang malakas na ilaw mula sa likuran niya ang sumilaw sa kanyang rearview mirror. Isang malaking 10-wheeler truck, bumubusina ng walang tigil. Masyadong mabilis, masyadong malapit. Bumilis ang tibok ng puso ni Lino. Hindi ito normal. Pinabilis niya ang kanyang takbo, ngunit ang truck sa likod niya ay tila isang dambuhalang hayop na humahabol sa kanyang mas maliit na biktima. Lumiko siya sa isang masikip na eskinita. Umaasang hindi siya masusundan, ngunit ang truck ay walang pakialam. Sinira ang mga basurahan at nag-iwan ng mga gasgas sa pader. Gusto siyang patayin. Sa isang desperadong galaw, bigla niyang kinabig ang manibela pakanan. Ilang pulgada lang bago ang isang pader. Ang kanyang kotse ay umikot ng marahas. Ang mga gulong ay umikit sa semento. Lumilikha ng nakakabinging ingay at makapal na usok. Ang mundo sa labas ng kanyang bintana ay naging isang mabilis na pag-ikot ng mga ilaw at anino. Ang truck, na hindi inaasahan ng biglaang paghinto, ay hindi nakapagpreno sa oras. Dumiretso ito, bumangga sa isang poste ng kuryente sa isang malakas at nakakayanig na pagsabog ng metal at kuryente. Ang mga kable ay nagbagsakan, lumilikha ng mga mapanganib na kislap sa basang kalsada. Ang buong lugar ay biglang nagdilim. Nakatigil ang kotse ni Lino. Nakaharap ngayon sa direksyon kung saan siya nanggaling. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Amoy sunog na goma at kuryente ang hangin. Dahan-dahan, tiningnan niya ang nabasag na rearview mirror. Sa gitna ng kadiliman at mga kumikislap na kable, isang figura ang gumapang palabas mula sa driver's side ng truck.
Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit nakita niya ang pilay nitong paglakad papalayo, naglalaho sa isa sa mga eskinita. Hindi ito nag-abalang tingnan kung buhay pa ba siya. Ang mahalaga lang dito ay ang makatakas. Napahawak si Lino sa kanyang dibdib. Buhay pa siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa swerte. Dahil ito sa kanyang mga instinct bilang isang pulis. Isang instinct na nabuhay muli dahil sa panganib. Pagkalipas ng ilang minuto, nang medyo kumalma na ang kanyang sistema, sinubukan niyang paandarin ang kanyang kotse. Gumana ito. Dahan-dahan siyang umatras, maingat na iniiwasan ang mga bumagsak na kable at umalis sa lugar na yon bago pa dumating ang mga awtoridad. Hindi siya pwedeng mag-report. Paano niya ipapaliwanag? Sino ang maniniwala sa kanya? Ang kanyang kapitan? Ang parehong taong nag-utos sa kanyang itigil ang investigasyon? Nang makarating siya sa kanyang apartment, nilak niya ang lahat ng pinto at bintana. Sumandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang katawan ay nangihina dahil sa adrenaline. Ngayon lang niya napansin ang malalim na hiwa sa kanyang braso, marahil mula sa basag na salamin. Tinitigan niya ang dugong dumadaloy mula rito. Ang katotohanan ay kasing linaw na ng dugong ito. Ang paghahanap niya sa mga sagot ay hindi na isang simpleng investigasyon. Ito ay naging isang labanan para sa kanyang buhay. Alam na nila. Alam nilang alam niya. At hindi sila titigil hanggat hindi nila siya napapatahimik, tulad ng ginawa nila kay Amalia. Pumunta siya sa banyo at ginamot ang kanyang sugat. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang pagod niyang mukha, ang bagong hiwa sa kanyang braso, ang apoy sa kanyang mga mata. Isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang takot na naramdaman niya kanina sa kalsada ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas matindi, mas dalisay, puot. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang taong tatakbo at magtatago. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay niya ito sa kanila. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang contact number ng kanyang kapitan. Gusto niyang sumigaw, magmura, akusahan ito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya, isang bagay na hindi nila maitatanggi. Bumalik siya sa kanyang laptop at muling tiningnan ang mga litrato ng ledger. Ang bawat pangalan, bawat numero, bawat transaksyon, kailangan niyang basagin ang mga natitirang code. Kailangan niyang malaman kung sino ang mga kliyente. Kailangan niyang hanapin ang pinakamalaking isda sa maduming dagat na ito. Habang iniisa-isa niya ang mga pahina, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa tabi ng ilang mga transaction na may pinakamalalaking halaga, mayroong isang maliit, halos hindi mapansing simbolo na iginuhit ng kamay. Isang simbolo na pamilyar sa kanya, isang simbolo na madalas niyang makita sa mga bandila at gusali ng gobyerno sa kanilang lungsod. Isang leyong nakatayo, ang sagisag ng pamilya ng pinakamakapangyarihang tao sa kanilang probinsya. Ang simbolo ni Judge Ricardo de Leon, ang simbolo ng leon. Paulit-ulit na tinitigan ni Lino ang maliit na sagisag sa screen ng kanyang laptop. Hindi lang ito isang guhit, ito ay isang selyo, isang tatak ng kapangyarihan na nagsasabing, "Ako ang may-ari nito, ako ang batas." Si Judge Ricardo de Leon, ang pinagkakatiwalaang haligi ng hustisya sa kanilang probinsya, ay ang aninong nagpapatakbo sa pinakamalaking krimen na ito. Ang pag-atake sa kanya kagabi, ang babala ng kanyang kapitan, ang biglaang pag-alis ng mekaniko, ang pagkamatay ni Amalia. Lahat ng ito ay mga sinulid na ngayon ay humahantong sa iisang tao. Alam ni Lino na wala na siyang oras. Sinubukan na siyang patayin. Isang beses silang pumalpak, hindi na sila papayag na magkaroon ng pangalawa. Ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang papalapit sa kanyang kamatayan o sa paglalaho ng lahat ng ebidensya. Kailangan niyang malaman ang lahat ng nasa librong iyon. Ngayon na. Hindi na siya bumalik kay Rico. Masyado nang delikado. Ang isali pa ito
ay parang paghatol na rin ng kamatayan sa kanyang kaibigan. Mag-isa na lang siya rito. Sa loob ng kanyang maliit na apartment na tila naging isang kulungan, isinara ni Lino ang lahat ng kurtina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa laptop sa kanyang mesa. Pinalibutan niya ang kanyang sarili ng mga tasa ng matapang na kape at ang mga abo mula sa sigarilyong hindi niya namalayang nauubos na pala. Sinimulan niya ang halos imposibleng gawain. Sinubukan niyang basagin ang mas komplikadong encryption sa mga huling bahagi ng ledger, ang listahan ng mga kliyente at ang mga pinakamahalagang produkto. Ngunit tila isang pader na bakal ang kanyang binabangga. Bawat subok niya ay isang kabiguan. Ang mga letra at numero ay sumasayaw sa harap ng kanyang namumugtong mga mata. Tila tinatawanan ang kanyang kawalan ng pag-asa. Lumipas ang mga oras. Ang araw sa labas ay napalitan ng gabi at ang gabi ay muling nagbabantang maging umaga. Ang pagod ay gumagapang na sa kanyang buto at ang pag-asa ay unti-unti nang naglalaho. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Susuko na ba siya? Hahayaan na lang ba niyang manalo ang mga demonyo? Napapikit siya at sa gitna ng pagod at dilim sa kanyang isipan, isang alaala ang biglang lumitaw. Kasing linaw nang nangyari ito kahapon, ang amoy. Iyon ang una niyang hindi malilimutan. Ang amoy ng ospital, pinaghalong antiseptic, sakit, at papalapit na kamatayan. Tumakbo siya sa mga pasilyo, ang bawat hakbang ay isang dagundong ng takot. Isang aksidente daw sa daycare, nahulog, nabagok ang ulo, isang doktor ang sumalubong sa kanya. Ang muka ay isang blangkong maskara ng pakikiramay. Ang mga salita nito ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig, isang ingay na walang kahulugan. We did everything we could. I'm sorry. She's gone. Gone? Nawala? Paano mawawala ang isang bituin? Paano mamamatay ang isang sinag ng araw? Pumasok siya sa silid. At doon, nakahiga sa isang kama na napakalaki para sa kanyang munting katawan, ang kanyang sinag. Maputla, tahimik. Ang nangiti na laging nagpapaliwanag sa kanyang mundo ay wala na. Ang mga mata na laging puno ng buhay ay nakapikit na magpakailanman. Nabasag ang mundo ni Lino sa 1,000 piraso. Walang luhang lumabas, walang sigaw. Tanging isang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang kaluluwa. Isang pakiramdam na ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagkatao ay kinuha mula sa kanya. Idinilat ni Lino ang kanyang mga mata. Ang sakit ng alaalang iyon na kasing tindi pa rin ng dati ay nagbigay sa kanya ng isang huling bugso ng lakas. Ang galit, ang pag-ibig para sa kanyang anak. Tumingin siya pabalik sa screen. Sa huling pagkakataon, sinubukan niya ang isang password na hindi niya alam kung bakit ngayon lang pumasok sa isip niya. Isang salita. Ang pinakamahalagang salita sa kanyang buhay. SINAG. Pinindot niya ang enter. Sa isang iglap, ang mga walang kahulugang code ay nag-iba ng anyo. Ang pader na bakal ay gumuho at ang mga pangalan at detalye ay lumitaw sa screen. Mga pangalan ng mga politiko, ng mga dayuhang negosyante at ang mga detalye ng mga transaksyon. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Nasa pinakalumang talaan, isang entry mula sa petsang hindi niya kailanman malilimutan. Petsa, 5 taon na ang nakalipas, ang araw na namatay, ang kanyang anak. Binasa niya ang linya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa nakikita. Produkto? SK001, babae, 5 taong gulang, malusog, pangalan. Sinag Kalinaw, kliyente. Encrypted, high level, transaction, completed. Ang hangin ay nawala mula sa kanyang mga baga. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Binasa niya ulit at ulit at ulit. Baka namalikmata lang siya. Baka epekto ito ng puyat at kape. Ngunit ang pangalan ay naroon pa rin. Hindi nabubura. Sinag Kalinaw. Ang kanyang anak. Ang kanyang sinag. Hindi namatay sa isang aksidente.
Ibinenta siya. Ang kanyang pangarap na makasama muli ang anak sa kabilang buhay ay naging isang bangungot na nangyayari mismo ngayon. Ang buong pundasyon ng kanyang pagkatao na binuo sa ibabaw ng libingan ng kanyang anak ay gumuho sa isang iglap. Hindi luha ang unang pumatak mula sa kanyang mga mata, kundi pawis. Malamig na pawis na gumulong sa kanyang noo. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi na lungkot. Ito ay isang pagsabog. Isang sigaw ang nabuo sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng 5 taong pinigil na pagdurusa. Pagkalito at ngayon, isang hindi masukat na puot. Ngunit walang tunog na lumabas. Sa halip, ang kanyang kamay ay dumapo sa mesa. Dahan-dahang hinawakan ng mouse at tiningnan ang huling piraso ng impormasyon sa linyang yon. Sa tabi ng pangalan ng kanyang anak, sa tabi ng salitang completed, naroon itong muli. Ang maliit na simbolo na iginuhit ng kamay. Ang tatak ng demonyo na bumili o nag-apruba sa pagbebenta ng kanyang sariling anak. Ang simbolo ng leon. Ang pagkatuklas na buhay sisinag ay hindi nagdulot ng agarang saya. Sa halip, ito ay isang lason na kumalat sa buong sistema ni Lino. Isang lason na pumatay sa natitirang lungkot at pinalitan ito ng isang bagay na mas mapanganib. Isang determinasyong walang hangganan. Wala ng pulis. Wala ng batas. Wala ng sistema. Isang ama na lang ang natitira. Isang amang gagawin ang lahat para mabawi ang kanyang anak mula sa mga kamay ng mga halimaw. Kinopya niya ang lahat ng files sa isang maliit at encrypted na USB drive. Pagkatapos, binasag niya ang kanyang laptop, dinurog ang SIM card ng kanyang telepono at kinuha ang 2 bagay na pinagkakatiwalaan niya. Ang kanyang lumang serbisyo pistola at ang susi ng isang motorsiklong matagal na niyang hindi ginagamit. Wala nang Lino kalinaw, ang detektib. Ang lalaking lumabas sa kanyang apartment bago mag-umaga ay isang anino, isang mangangaso. Alam niyang kailangan niyang makita si De Leon. Kailangan niyang malaman kung saan dinala ang kanyang anak. Ngunit ang isang huwes, na kasing kapangyarihan nito ay hindi basta-basta malalapitan. Kaya't ginawa ni Lino ang alam niyang gawin, ang magmasid mula sa dilim. Ginamit niya ang mga natutunan niya noong siya'y nasa undercover pa. Nagpanggap siyang isang maintenance worker, isang delivery boy, isang hamak na tambay. Sa loob ng 2 araw, ang mundo niya ay umikot lang sa anino ni Judge De Leon. Minemorya niya ang schedule nito, mula sa korte, papunta sa isang pribadong golf club at pauwi sa mansyon nitong tila isang kuta. Walang butas, walang kahinaan. Palagi itong napapaligiran ng mga bodyguard, ngunit sa 3 gabi, may nag-iba. Pagkatapos ng trabaho, hindi dumiretso si De Leon sa kanyang karaniwang mga lugar. Ang convoy nito ay lumihis ng daan, patungo sa isang direksyon na alam ni Lino, ang direksyon ng lumang pantalan, ang lugar kung saan namamatay ang mga batas at nabubuhay ang mga lihim. Doon, sa isang abandonadong bodega na amoy kalawang at tubig alat, naganap ang isang pulong. Itinago ni Lino ang kanyang motorsiklo sa di kalayuan at gumapang siya sa mga anino. Dala ang isang kamera na may long-range lens. Ang unang dumating ay ang convoy ni De Leon. Bumaba ang huwes. Ang puting buhok nito ay kumikinang sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng poste. Makalipas ang ilang minuto, isang pamilyar na sasakyan ang dumating, ang police service car ng kanyang kapitan. Napatigil sa paghinga si Lino. Bumaba ang kanyang hepe, ang taong tiningala niya, ang taong tumapik sa kanyang balikat noong namatay si Amalia at si Sinag, ang taong nagsilbing pangalawang ama sa kanya sa loob ng departamento. Lumapit ito kay De Leon. Mula sa kanyang pinagtataguan, kinuhanan sila ni Lino ng litrato. Ang bawat pag-click ng kamera ay tila isang putok ng baril sa kanyang pandinig. Nakita niya ang pag-abot ni De Leon ng isang makapal na itim na portfolyo sa kanyang kapitan.
Nakikita niya ang pagtango at ang magalang na pagyukod ng kapitan, pagkakanulo. Ang salita ay tila isang lasa ng apdo sa bibig ni Lino. Hindi lang siya binentahan ng sistema. Ang mismong taong dapat na nagpoprotekta sa kanya ang isa sa mga nagbenta. Isang alaala ang muling sumagi sa kanyang isipan. Mas masakit kaysa sa nauna. Pasensya na, Lino, sabi ng kapitan. Ang kamay nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Nasa burol sila ni Sinag noon. Minsan may mga bagay talagang hindi natin kontrolado. Ang mahalaga, tanggapin natin at magpatuloy. Tumangulang si Lino, walang lakas na magsalita. Sa mga sandaling iyon, ang presensya ng kanyang kapitan ay isang munting liwanag sa kanyang walang katapusang kadiliman. Isang ama na umaalo sa isang nawawalang anak. Ang alaala ay naging isang lason. Ang bawat salita ng pakikiramay noon ay isa na ngayong pang-insulto. Sa sobrang tindi ng kanyang galit, hindi na malaya ni Lino na nakagawa siya ng ingay. Isang lata ang kanyang natapakan. Isang iglap. Ang lahat ay tumigil. Ang mga bodyguard ni De Leon ay sabay-sabay na lumingon sa kanyang direksyon. Sino yan? Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Nagmura si Lino sa kanyang isipan. Tapos na ang pagmamanman. Tumakbo siya. Narinig niya ang mga sigawan sa kanyang likuran. Sinundan ng mga putok ng baril. Ang mga bala ay sumisipol sa kanyang tainga. Tumatama sa mga container van na kanyang dinadaanan. Hindi ito isang habulan. Ito ay isang pamamaril. Nakipagpalitan siya ng putok. Sapat lang para makalayo. Ang kanyang layunin ay hindi ang pumatay, kundi ang mabuhay. Tumalon siya sa ibabaw ng mga kahon, gumulong sa ilalim ng mga kalawanging tubo, at tumakbo ng hindi lumilingon. Nang marating niya ang kanyang motorsiklo, sugatan at hingal na hingal, mabilis niya itong pinaandar. Ang ingay ng makina ay umalingaw-ngaw sa buong pantalan, isang malinaw na senyales kung nasaan siya. Habang pinapaharurot niya ito palayo, isang bala ang tumama sa kanyang balikat. Isang mainit na kirot ang biglang kumalat na halos nagpatumba sa kanya. Ngunit kinagat niya ang kanyang labi at mas lalo pang pinabilis ang takbo. Naglaho sa kadiliman ng gabi. Duguan at hinahabol, si Lino Kalinaw ay opisyal ng naging isang takas. Isang takas mula sa batas na kanyang dating ipinagtanggol. At isang target ng mga taong may hawak sa buhay ng kanyang anak. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng motorsiklo ay isang martilyo na pumupukpok sa nananakit na balikat ni Lino. Ang mainit na dugo ay patuloy na dumadaloy, humahalo sa malamig na buhos ng ulan. Ang mga ilaw ng lungsod sa kanyang likuran ay tila mga mata ng demonyong humahabol sa kanya. Kailangan niya ng lugar na mapagtataguan. Isang lugar na hindi kailanman may isip ng kanyang mga kaaway. May isang pangalan na pumasok sa kanyang isipan. Isang huling baraha. Isang desperadong sugal. Si Elias Sandoval, isang batikang mamamahayag na minsan ay kasing tanyag ng mga politikong kanyang isinusulat. Ngunit sinubukan niyang banggain si Judge De Leon. 10 taon na ang nakalipas. Inilathala ang isang expose tungkol sa maagang korupsyon ng huwes. Ang resulta? Isang gawa-gawang kaso ng label ang isinampa laban sa kanya. Nawalan siya ng trabaho, ng kredibilidad, at ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngayon, nabubuhay na lang si Elias sa anino-nino ng kanyang dating katanyagan, isang taong ibinaon ng sistema sa limot. Ang lumang bahay ni Elias ay nasa isang tahimik na kalye na amoy ng mga basang dahon at lupa. Nanginginig na pinatay ni Lino ang makina ng kanyang motorsiklo at halos gumapang papunta sa pinto. Bago pa man siya makakatok, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ng dilim ay ang pagbukas ng pinto at ang gulat na mukha ng isang matandang lalaki. Nagising si Lino sa amoy ng betadine at lumang libro. Nakahiga siya sa isang lumang sopa. Ang kanyang sugat sa balikat ay malinis na at may benda. Isang kumot ang nakabalot sa kanya.
Dahan-dahan siyang umupo. Bawat galaw ay may kanamang kirot. Kung sino ka man na gustong pumatay sa'yo, magaling sila, sabi ng isang magaspang na boses mula sa isang silya sa sulok. Pero mas magaling ka. Si Elias Sandoval ay nakaupo roon. Hawak ang isang baso ng kape. Ang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay matalas na nakatitig sa kanya. Mas matanda na siya kaysa sa huling nakita ni Lino sa mga lumang dyaryo. Ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi pa rin namamatay. Detective Lino Kalinaw, pagpapatuloy ni Elias, ang paboritong aso ng kapitan, ang bayani ng presinto. Anong nangyari tila? Isa ka ng basang sisiw na naligaw sa aking pintuan. Walang lakas si Lino para sa mga paligoy-ligoy. Kailangan niya ng tulong. De Leon, sabi niya, ang isang salita ay sapat na. Natahimik si Elias. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tasa. Akala ko'y matagal nang patay ang pangalang iyan. Sa bibig ng isang pulis, sabi niya, ang tono ay nagbago. Hindi na ito mapang-asar. Ito ay puno ng isang lumang sakit. Anong kinalaman mo sa demonyong iyon? Doon, sa maliit at tahimik na sala na iyon, ikinuwento ni Lino ang lahat. Ang batang si Maya, ang tahanan ng bituin, ang ledger, ang pagkamatay ni Amalia, ang pag-atake sa kanya, ang pagkakanulo ng kanyang kapitan, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pangalan ni Sinag sa listahan. Hindi kumibo si Elias habang siya'y nakikinig. Tanging ang pag-igting ng kanyang panga at ang pagkuyom ng kanyang mga kamay ang nagpapakita ng kanyang nararamdaman. Nang matapos si Lino, ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa ulan sa labas. Tumayo si Elias at lumapit sa isang pader na natatakpan ng mga libro. Hinila niya ang isang partikular na aklat at isang bahagi ng pader ang bumukas. Inilalantad ang isang bakal na pinto sa likod nito. Pinihit niya ang isang kombinasyon at binuksan ito. Ang nasa loob ay hindi pera o baril. Ito ay isang silid na puno ng mga dokumento, mga litrato, mga tape recording at isang malaking corkboard sa gitna. Sa gitna ng board ay ang litrato ni Judge De Leon. Nakapalibot dito ang daan-daang sinulid na nag-uugnay sa kanya sa iba't ibang tao, iba't ibang kumpanya, at iba't ibang krimen. Sa loob ng 10 taon, Lino, sabi ni Elias, ang boses ay puno ng pait. Sinubukan kong itumba ang gagong yan sa tamang paraan, gamit ang pluma, gamit ang katotohanan, pero sinira niya ako. Kaya't sinimulan kong gawin ito sa kanyang paraan, sa paraan ng mga anino. Lumapit si Lino sa board. Nakita niya ang litrato ng mag-asawang Lagdamio, ng kanyang kapitan, at ng iba pang mga pangalan na nakita niya sa ledger. Ang investigasyon niya ng ilang araw ay ginagawa na pala ni Elias sa loob ng 1 dekada. Pero kulang pa rin, sabi ni Elias. Kulang ako ng isang bagay na direktang mag-uugnay sa kanya sa pinakamalaking kasalanan niya. Isang bagay na hindi niya kayang itanggi. Ang ledger na sinasabi mo, iyan na ang susi. Sa mga sumunod na oras, ang 2 lalaking sinira ng iisang tao ay naging isa. Pinagsama nila ang kanilang mga nalalaman. Ang mga pangalan mula sa ledger ni Lino ay inilagay ni Elias sa kanyang Web of Evil. Ang mga litratong kuha ni Lino sa pantalan ay nagbigay ng mukha sa mga transaksyon. Bawat piraso ng impormasyon ay isang pako na lalong nagbaon kay De Leon sa kanyang sariling hukay. May isang bagay na kailangan nating makuha, sabi ni Elias sa wakas. Itinuturo ang isang blueprint sa kanyang mesa. Ito ay ang plano ng mansyon ni De Leon. Ayon sa aking source, meron siyang isang panic room at sa loob ng panic room na yon ay ang orihinal na kopya ng lahat ng kanyang transaksyon. Ang totoong ledger. Kung makuha natin yon, paano tayo makakapasok? Tanong ni Lino. May kinuha si Elias mula sa isang drawer, isang luma at kinakalawang na susi at isang piraso ng papel na may address. Ito ang susi sa isang lumang tunnel na ginagamit pa noong panahon ng Hapon. Ang isang dulo niyan
ay nasa ilalim ng isang lumang bahay malapit sa mansyon. Ang kabilang dulo, itinuro niya ang isang punto sa blueprint. Direktang papasok sa wine cellar ni De Leon, katabi ng kanyang panic room. Tumingin si Lino sa susi, pagkatapos ay kay Elias. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Pag-asa. Pero, babala ni Elias, ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi ito magiging madali. Ang lugar ay binabantayan na parang isang kuta. Isa itong suicide mission. Sigurado ka ba rito? Kinuha ni Lino ang susi. Ang malamig na bakal ay tila nagbigay ng init sa kanyang palad. Naalala niya ang mukha ni Sinag sa kupas na litrato sa kanyang pitaka. Naalala niya ang takot sa mga mata ni Maya. Para sa anak ko, sabi ni Lino, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kahit kamatayan, susungkitin ko. Ang kadiliman sa loob ng lumang tunnel ay tila may sariling buhay. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na kasaysayan ay kumakapit sa hangin. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na flashlight na hawak ni Lino. Ang bawat hakbang nila ni Elias ay isang maingat na kalkulasyon. Ang bawat tunog, isang patak ng tubig, isang gumagapang na daga, ay nagpapatindig sa kanilang mga balahibo. Malapit na tayo, bulong ni Elias. Ang kanyang hininga ay mabigat sa malamig na hangin. Itinuro niya ang isang bahagi ng pader na gawa sa mas bagong semento. Sa likod niyan, ang wine cellar. Dala ang mga gamit na inihanda nila. Sinimulan nilang basagin ang pader ng dahan-dahan at walang ingay. Ang bawat pagkayod ng bareta ay tila isang sigaw sa katahimikan. Pawis at alikabok ang dumidikit sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, isang maliit na butas ang nabuo. Sumilip si Lino. Nakita niya ang hanay ng mga mamahaling alak. Walang tao. Ang daan ay malinis. Isa-isa silang pumasok. Ang kanilang mga katawan ay pagod na. Ngunit ang kanilang mga isipan ay alerto. Natagpuan nila ang pinto papunta sa panic room na nakatago sa likod ng isang malaking estante ng alak. Tulad ng inaasahan, ito ay gawa sa solidong bakal at may electronic lock. Ako na ang bahala rito, sabi ni Elias. Inilalabas ang isang maliit na electronic device. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Habang nagtatrabaho si Elias sa lock, si Lino ang nagsilbing bantay. Ang kanyang baril ay laging nakahanda. Ang bawat tunog mula sa itaas ng bahay ay nagpapakaba sa kanya. Ang tibok ng kanyang puso ay kasabay na ng tibok ng orasan sa kanyang isipan. Isang mahinang tunog ang narinig mula sa lock. Ngumiti si Elias. Pasko na, Lino! Binuksan nila ang pinto. Ang silid ay maliit at malamig. At sa gitna, sa ibabaw ng isang metal na mesa, nakapatong ang isang itim na ledger. Ang orihinal, ang puso ng kasamaan. Kinuha ito ni Lino. Habang binubuklat niya ang mga pahina, ang mga pangalan at numero ay tila mga demonyong sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Naramdaman niya ang bigat ng lahat ng buhay na sinira ng librong ito. Nakuha na natin, bulong ni Lino. Isang pakiramdam ng tagumpay ang unti-unting pumuno sa kanya. Tapos na ang laro, De Leon. Ngunit habang sinasabi niya iyon, isang malakas na tunog ng sirena ang biglang umalingaw-ngaw mula sa labas ng mansyon. Sinundan ito ng malalakas na sigaw at ang tunog ng mga yabag na papalapit. Nagkatinginan sila ni Elias. Ang tagumpay sa kanilang mga mata ay biglang napalitan ng purong sindak. Isang patibong, sabi ni Elias. Ang kanyang mukha ay namutla. Alam niyang darating tayo. Mabilis silang tumakbo pabalik sa tunnel, ngunit huli na ang lahat. Sa paglabas nila sa wine cellar, isang nakakasilaw na liwanag mula sa mga flashlight ang sumalubong sa kanila. Mga pulis. Maraming pulis. At sa gitna nila,
Nakatayo ang kanyang kapitan. Ang muka ay walang emosyon. Itaas ang mga kamay ninyo. Sigaw nito. Sa likod ng mga pulis, lumabas mula sa anino si Judge De Leon. Nakasuot ito ng isang mamahaling robe, may hawak na baso ng alak. Isang ngiti ng tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig diretso kay Lino, puno ng pang-aasar at kapangyarihan. "Detective Kalinaw," sabi ni De Leon. Ang boses ay kalmado at mapanlait. "Lagi kong hinahangaan ang iyong determinasyon, ngunit minsan, ang sobrang determinasyon ay nagiging katangahan." "Hayop ka!" sigaw ni Lino. Itinutok ang kanyang baril kay De Leon. Ngunit bago pa man siya makapaputok, isang bagay ang nangyari. Itinulak siya ni Elias ng malakas. "Takbo, Lino! Iligtas mo ang ebidensya! Iligtas mo ang anak mo!" Kasabay ng pagtulak sa kanya, bumunot ng baril si Elias at nagpaputok, hindi para tumama, kundi para lumikha ng gulo. Gumanti ng putok ang mga pulis. Nakita ni Lino ang pagbagsak ni Elias sa sahig. Ang dibdib nito ay naliligo sa sariling dugo. Ang imahe ay tila nangyari sa slow motion. Ang kanyang nag-iisang kakampi. Nawala. Ang sakit at galit ay bumalot kay Lino. Tumakbo siya. Tumakbo siya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa huling habilin ni Elias. Bawat putok ng baril sa kanyang likuran ay isang tulak para mas bilisan niya pa. Nakarating siya sa tunnel. Narinig niya ang mga sigaw na humahabol sa kanya. Nang makalabas siya sa kabilang dulo, ang gabi ay puno na ng tunog ng mga sirena. Pinalilibutan na ang buong lugar. Wala na siyang matatatakbuhan. Habang tumatakbo siya sa mga madidilim na eskinita, isang balita ang narinig niya mula sa radyo ng isang dumaang police car. "Attention all units! Suspect Detective Lino Kalinaw is armed and dangerous, wanted for the murder of a fellow police officer during a warranted arrest." Murder? Sinong pinatay? Napatigil siya. At doon niya naunawaan ang buong plano. May isa pang pulis na binaril sa gulo kanina. At sa kanya nila isisisi ang lahat. Nawala na ang lahat. Patay na si Elias. Ang ebidensya na hawak niya, ang orihinal na ledger, ay wala ng silbi kung siya ay isang wanted na kriminal at mamamatay tao. Ang kanyang pangalan ay dinungisan. Ang kanyang pagkatao ay winasak. Siya ay mag-isa, sugatan, at hinahabol ng buong puwersa ng batas na minsan niyang pinagsilbihan. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay naging isang mapait na abo sa kanyang bibig. Sa wakas, napagod na siya. Napasandal siya sa pader ng isang luma at abandonadong simbahan. Dito ba magtatapos ang lahat? Sa gitna ng dilim, habang nakikinig sa mga sirena na papalapit ng papalapit, tiningnan niya ang krus sa itaas ng simbahan. Pakiramdam niya, pati ang Diyos ay tinalikuran na siya. Isang mukha na lang ang natitira sa kanyang isipan. Ang mukha ni Sinag. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang luma at sira-sirang telepono. May isang numero roon na 10 taon na niyang hindi tinatawagan. Isang numero mula sa isang dating buhay. Isang huling, desperadong, halos imposibleng pag-asa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot niya ang call. Inilapit niya ang telepono sa kanyang tainga at nagdasal sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Sagutin mo. Pakiusap. Sagutin mo. Isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Alerto at profesional. Agent David Reyes, NBI. Napapikit si Lino. Isang patak ng ulan at pawis ang gumulong sa kanyang pisngi. Ang boses ng kanyang matalik na kaibigan mula sa academy. Ang boses na 10 taon na niyang hindi naririnig. "Dave!" Bulong ni Lino. Ang kanyang sariling boses ay magaspang at halos hindi niya makilala. Si Lino to. Si Kalinaw. Isang sandali ng katahimikan. "Lino?" May pagtatakang sagot ni David. "Anong?" "Narinig ko ang balita. Pinaghahanap ka.
Anong nangyayari? Wala na akong oras, Dave. Mabilis na sabi ni Lino. Ang mga sirena sa di kalayuan ay tila isang orasan na nagbibilang ng mga huling segundo ng kanyang buhay. Lahat ng narinig mo, kasinungalingan. Isang patibong. May ipapadala ako sa iyong email, isang encrypted file, ang password, ang pangalan ng anak ko. Naramdaman ni Lino ang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Lino, hindi ko pwedeng... Naalala mo ba ang utang mo sa akin sa Zamboanga? Putol ni Lino. Ang kanyang boses ay naging matigas, puno ng desperasyon. Yung gabing ako ang sumalo ng bala para sa'yo, bayaran mo na ngayon, Dave. Hindi ng pera, ng tiwala. Buksan mo ang file. Tingnan mo kung ano ang nasa loob. Ang buong sindikato ni De Leon. Ang ebidensya. Buhay ang anak ko, Dave. Ibinenta nila ang anak ko. Ang huling mga salita ay tila isang punyal na bumaon sa katahimikan sa pagitan nila. Muling natahimik si David. Pagkatapos ng ilang segundo na parang habambuhay, isang mabigat na buntong hininga ang narinig ni Lino. Ipadala mo na. Mabilis na isinagawa ni Lino ang utos mula sa kanyang burner phone. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa kanal. Wala nang atrasan. Inilagay na niya ang kanyang huling baraha sa mesa. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay painin ang kalaban para umupo at maglaro. Kinabukasan, ang buong lungsod ng Pag-asa ay nagising sa isang balitang gumimbal sa lahat. Si Detective Lino Calinaw, ang takas na pulis na wanted sa pagpatay, ay hayagang nagpakita sa gitna ng plaza ng syudad. Nakatayo siya roon sa ilalim ng rebulto ng isang bayani na parang isa ring estatwa. Ang kanyang damit ay marumi at may bahid ng dugo. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang baga. Ang mga taong naglalakad ay napapahinto, nagbubulungan, itinuturo siya. Ilang sandali lang, ang mga pulis ay nagsimulang dumating, dahan-dahang pinalilibutan ng plaza. Ngunit walang gumagalaw, walang lumalapit. Tila may hinihintay ang lahat. At dumating nga ang kanyang hinihintay. Ang itim na service car ng kanyang kapitan ay huminto sa gilid ng plaza. Bumaba ito, mag-isa. Ang kanyang uniforme ay perpektong plansado, ngunit ang kanyang mukha ay lukot sa tensyon at galit. Naglakad ito papalapit kay Lino, ang bawat hakbang ay mabigat. Nakatayo sila ngayon sa gitna ng isang bilog ng katahimikan, habang ang buong syudad ay nanonood. Lino, ano tong kabaliwan na to? Sabi ng kapitan. Ang boses ay mahina, para sila lang ang makarinig. Sumuko ka na. Huwag mo nang palalain pa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lino. Kabaliwan, Kap. Nagkita lang tayo para mag-usap, bilang magkaibigan, bilang isang ama sa isa ring ama. Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron? Git ni Lino, ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas, sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Gusto kong malaman, magkano? Magkano ang halaga ng buhay ng asawa ko? Magkano ang halaga ng kaluluwa ng anak ko? Sapat ba yon, Kap? Sapat ba yon para ipagkanulo ang lahat ng pinaniniwalaan natin? Ang mukha ng kapitan ay nag-iba ng kulay. Tumigil ka na, Lino. Hindi ako titigil. Sigaw ni Lino. Ang sakit at galit ng mga nagdaang araw ay bumuhos na parang isang sirang dam. Inalo niyo ako sa burol ng anak ko. Sinabi niyo sa akin na magpakatatag ako, habang sa likod ko, alam niyo na hindi siya patay. Alam niyong binenta niyo siya na parang isang hayop. Para saan, Kap? Para sa pera? Para sa kapangyarihan? Ang mga salita ay tumama sa kapitan na parang mga sampal. Nakita ni Lino ang isang kislap ng pagsisisi sa mga mata nito, ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng malamig na bato. Hindi mo maiintindihan, sabi nito sa wakas. Tama ka, sagot ni Lino. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, senyales ng pagsuko. Inihulog niya ang kanyang baril sa sahig.
Hindi ko maiintindihan dahil ama ako at hindi ibinebenta ng isang ama ang kanyang anak. Iyon na ang hudyat. Ang mga pulis ay nagsimulang gumalaw, papalapit kay Lino para arestuhin siya. Ang laro ay tapos na. Tinanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Ang mahalaga, ang katotohanan ay naisiwalat na sa publiko. Ang sakripisyo niya ay hindi masasayang, ngunit habang papalapit ang mga pulis, isang tunog ang pumuno sa hangin. Isang tunog na mas malakas at mas nakakatakot kaysa sa kanilang mga sirena. Ang sabay-sabay na ugong ng maraming malalakas na makina. Mula sa lahat ng kanto ng plaza, sunod-sunod na pumasok ang mga itim at walang markang SUV. Mabilis, organisado, walang alinlangan. Huminto ang mga ito, bumuo ng isa pang bilog sa palibot ng mga pulis na parang isang malaking ahas na nilalamon ang mas maliit. Bumukas ang mga pinto at bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim na tactical gear. Ang mga salitang NB ay nakatatak sa kanilang mga likod. Ang kanilang mga high-powered na armas ay nakatutok, hindi kay Lino, kundi sa mga pulis at sa kapitan. Ang buong plaza ay natigilan. Ang mga ordinaryong mamamayan ay napanganga. Ang mga pulis ay nataranta. Hindi alam kung sino ang kalaban at sino ang kakampi. Mula sa isa sa mga SUV, isang lalaki sa formal na suit ang bumaba. Si Agent David Reyes. Dala ang isang folder, lumakad siya ng may awtoridad patungo sa gitna. Tumingin siya sa kapitan. Ang mga mata ay malamig na parang yelo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lino, isang bahagyang tango ng pagkilala at pasasalamat. Tapos na ang laro, kapitan, sabi ni David. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Umalingaw-ngaw sa buong plaza. By the authority of the National Bureau of Investigation, kayong lahat ay nasa ilalim ng investigasyon para sa human trafficking, murder, at obstruction of justice. Itinaas niya ang isang papel mula sa folder. At mayroon kaming warrant para sa inyo, para kay Judge Ricardo De Leon at sa lahat ng kasama ninyo. Humarap siya sa kanyang mga tauhan. Kami na ang bahala rito. Ang nangyari sa plaza ay hindi isang simpleng aresto. Ito ay isang lindol. Isang lindol na yumanig sa pundasyon ng lungsod ng pag-asa at nagpabagsak sa mga pader ng kasinungalingan na matagal nang nagtatago sa maduduming sikreto nito. Ang operasyon ng NBI na pinamunuan ni David Reyes at ginabayan ng impormasyong ibinigay ni Lino ay tila isang kidlat na tumama ng sabay-sabay sa iba't ibang lugar. Ito ay mabilis, walang awa, at walang sino mang nakatakas since start. Sa kanyang marangyang opisina sa Hall of Justice, naghahanda si Judge Ricardo De Leon para sa isang pananghalian kasama ang isang senador. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang isipan ay tiwalang kontrolado niya ang lahat. Ang pagpapakita ni Lino kalinaw sa plaza ay isang maliit na aberya lamang, isang langaw na madali niyang papatayin. Biglang bumukas nang malakas ang pinto ng kanyang opisina. Hindi ito katok. Ito ay isang sipa. Pumasok ang mga armadong ahente ng NBI. Ang kanilang mga baril ay nakatutok sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ang maskara ng kapangyarihan ni De Leon ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, hindi makapaniwala. Sino kayo? Anong karapatan ninyo? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ricardo De Leon, sabi ni David Reyes, na pumasok kasunod ng kanyang mga tauhan, dala ang warrant of arrest. Wala ka ng kapangyarihan dito. Tapos na ang iyong paghahari-harian. Habang pinoposasan siya, ang dating kagalang-galang na huwes ay naging isang ordinaryong kriminal, nagpupumiglas at nagmumura. Ang kanyang mga sigaw ay nawalan ng saysay, naging ingay na lang sa mga pasilyo ng hustisyang matagal na niyang binaluktot. Scene start sa tahanan ng bituin. Si Aluncina Lagdameo ay nagbabasa ng isang kwento para sa mga bata. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng dati. Ang kanyang boses ay malambing pa rin.
Ngunit ang mga bata ay hindi nakikinig. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Si Sylvan ay nakatayo sa isang sulok na parang isang bantay sa kulungan. Walang babala. Sabay-sabay na sinira ng NBI ang lahat ng pinto at bintana. Ang pekeng paraiso ay naging isang sona ng operasyon. Walang gagalaw! Sigaw ng mga ahente. Sinubukang tumakas ni Sylvan, bumunot ng baril na nakatago sa kanyang likuran, ngunit mabilis siyang napalibutan at napasuko. Si Alonsina naman ay hindi gumalaw. Nanatili siyang nakaupo, ang libro ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang malamig at walang emosyong pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Ang anghel ay sa wakas nagpakita ng kanyang tunay na mukha, isang demonyong walang kaluluwa. Ang mga bata ay dinala sa labas, inalo ng mga social worker na kasama ng NBI. Sa wakas, ang kanilang mga iyak ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa paglaya. Scene start. Hindi kasama si Lino sa mga raid. Nakaupo siya sa loob ng isa sa mga SUV ng NBI sa tabi ni David. Ito ay hindi na niya laban. Ito ay operasyon na ng batas. Ngunit may isa pa siyang huling misyon. Nakasigurado ka ba rito, Lino? Tanong ni David, habang pinagmamasdan ng kanyang kaibigang nakatitig sa isang tablet na nagpapakita ng GPS tracker. Ang tracker na ito ay nakakonekta sa isa sa mga sasakyan ng sindikato na nalaman nila mula sa ledger. Ang mga espesyal na bata, ang mga pinakamahalaga, hindi nila itinatago sa tahanan ng bituin. Sabi ni Lino, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Mayroon silang isang huling hantungan bago sila i-deliver. Isang lugar na wala sa mapa. At ngayon, may malaki silang transaksyon na magaganap. Kailangan nilang dalhin doon ang mga bata. Ang impormasyong ibinigay ni Lino ay tama. Ang sasakyang kanilang sinusundan ay lumihis mula sa mga pangunahing kalsada at pumasok sa isang liblib na lugar sa paanan ng isang bundok. Doon, nakatago sa likod ng mga naglalakihang puno, ay isang malaking lumang villa. Ito na yon, bulong ni Lino. Nandyan siya. Ang NBI team, kasama si Lino, ay bumaba mula sa kanilang mga sasakyan at tahimik na pinalibutan ng villa. Walang negosasyon, walang babala. Sinira nila ang pinto. Sa loob, ang tanawin ay nakakapanlumay. Isang grupo ng mga 10 bata ang magkakasamang nakaupo sa sahig sa gitna ng isang malaking sala. Ang kanilang mga damit ay magaganda, ngunit ang kanilang mga mata ay walang buhay, tila mga manikang naghihintay na kunin ng kanilang mga amo. Ang mga bantay ay nagulat. Hindi sila nakapalag. Ang mga mata ni Lino ay hindi tumitingin sa mga bantay. Iisa lang ang kanyang hinahanap. Ginala niya ang kanyang paningin sa bawat bata. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang tambol na malapit ng mabasag. Inilabas niya ang kupas na litrato mula sa kanyang pitaka. Ang batang may matamis na ngiti at 2 tirintas. Itinaas niya ang kanyang tingin at doon, sa isang sulok, nakaupo ng mag-isa, ay isang batang babae na medyo mas matangkad na kaysa sa nasa litrato. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, ngunit ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata, iyon pa rin, ang mga matang minsan nang naging sentro ng kanyang mundo. Ang pangalan ay namutawi sa kanyang bibig na parang isang panalangin. Isang ahente ng NBI ang nakakita sa tinitingnan ni Lino. Pagkatapos ay sa litratong hawak niya. Kinuha nito ang kanyang radyo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may halong panginginig. Agent Reyes, affirmative, sabi nito sa radyo. Nakita na namin siya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Nahanap na namin si Sinag. Pagkatapos ng lindol, dumating ang katahimikan. Ang lahat ng kaso laban kay Lino Kalinaw ay ibinasura
na parang alikabok na hinipan ng hangin. Ang kanyang pangalan ay nilinis sa tulong ng mga testimonya at ng ebidensyang hindi na kayang pagtakpan pa. Naging bayani siya sa mata ng iilan, isang alamat sa loob ng departamento. Ngunit para kay Lino, ang lahat ng iyon ay ingay lamang na walang kabuluhan. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon na lamang sa isang lugar, isang Child Protective Services Facility sa labas ng lungsod. Isang lugar na malayo sa gulo, isang lugar kung saan nagsisimulang maghilom ang mga sugat. Naglakad si Lino sa isang mahabang puting pasilyo. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila umietso sa katahimutan, isang tunog na mas malakas pa kaysa sa mga putok ng baril na kanyang hinarap. Mas kinakabahan siya ngayon kaysa noong hinahabol siya ng kamatayan. Ang kalaban niya ngayon ay hindi mga kriminal, kundi ang 5 taon na ninakaw sa kanila. Huminto siya sa harap ng isang pinto na may masayang drawing ng araw at mga ulap. Sa ilalim nito, nakasulat ang Play Therapy Room. Isang mabait na social worker ang ngumiti sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. "Handa na po ba kayo, Mr. Kalinaw?" Mahinang tanong nito. Hindi nakasagot si Lino. Isang tango lang ang naibigay niya dahil pakiramdam niya ay may isang malaking batong nakabara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang pinihit ang door handle. Ang malamig na metal ay tila nangangatal sa kanyang nanginginig na kamay. Ang silid ay isang pagsabog ng kulay, mga laruan, libro, at mga papel na may drawing ang nakakalat. Isang mundo ng kamusmusan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang mga mata ni Lino ay napako sa isang figura lamang. Isang batang babae nakatalikod sa kanya, seryosong nakaupo sa isang maliit na mesa habang nagkukulay. Ang kanyang buhok ay maikli na, hindi na nakatirintas. Ang kanyang damit ay simple, ngunit ang paraan ng kanyang pag-upo, ang bahagyang pagkiling ng kanyang ulo habang siya'y nakatuon sa kanyang ginagawa. Iyon. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Lino ay sumigaw sa pagkilala. Iyon ang kanyang sinag. Nanatili siyang nakatayo sa may pinto. Hindi makagalaw, hindi makahinga. Isang estranghero sa sarili niyang dugo't laman. Ano ang sasabihin niya? Anong mga salita ang kayang pumuno sa 5 taon ng kawalan? Tila naramdaman ng bata ang kanyang presensya. Huminto ito sa pagguhit. Dahan-dahan, lumingon ito. At sa sandaling iyon, ang tibok ng puso ni Lino ay tumigil. Ang mga mata ng kanyang yumaong asawang si Amalia. Ang parehong mga matang nagbigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Nakatitig ang mga yon sa kanya ngayon, puno ng pagtataka, ng bahagyang takot, at ng isang malayong kislap ng pagkilala na parang isang lumang panaginip. Dahan-dahan, na parang natatakot na sa isang maling galaw, ay maglalaho ang aparisyong ito. Lumuhod si Lino. Hindi niya namalayan na ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito ang mga luhang puno ng galit o pait. Ito ay mga luha ng isang disyertong sa wakas ay diniligan ng ulan. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang makita ng bata ang lahat sa kanyang mga mata. Ang 5 taon ng pangungulila, ang bigat ng pagsisisi, at ang pag-ibig na hindi kailanman namatay. Si Sinag ay nakatitig pa rin. Pinoproseso ang lalaking nasa kanyang harapan. Pagkatapos ng ilang sandali na parang isang kawalang hanggan, dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay maingat at nag-aalinlangan. Huminto siya sa mismong harap ng kanyang nakaluhod na ama. Itinaas niya ang kanyang maliit at nanginginig na kamay, at sa isang galaw na tuluyang bumasag sa natitirang pader sa puso ni Lino, marahan niyang hinawakan ang basang pisngi nito. Ang kanyang mga daliri ay malambot, isang dampi na halos hindi niya maramdaman, ngunit sapat na para sunugin ang lahat ng sakit na kanyang tiniis. Sinubukan niyang magsalita. Isang tunog ang namutawi sa kanyang lalamunan, magaspang,
dahil sa matagal na hindi paggamit sa salitang ito. Tay? Ang isang salita, ang isang tanong, iyon lang ang kailangan ni Lino. Sa isang galaw na puno ng pagsamba at pangungulila, niyakap niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito na parang ito ang nag-iisang bagay na totoo sa mundo. Naramdaman niya ang paninigas ng munting katawan ni Sinag sa simula. Ang pag-aalangan ng isang batang natutong huwag magtiwala. Ngunit unti-unti, habang nararamdaman nito ang init at ang pamilyar na tibok ng puso sa dibdib ng kanyang ama, naramdaman din ni Lino ang pag-relax nito. Ang maliliit na braso ni Sinag ay dahan-dahang gumapang paikot sa kanyang leeg at isinubsob nito ang kanyang mukha sa kanyang balikat. Naramdaman ni Lino ang pagyanig ng munting katawan. Umiiyak ito. Tahimik. Walang tunog. Tulad ng mga luhang matagal na nitong kinimkim. At doon, sa sahig ng isang makulay na silid, ang mag-amang kapwa winasak ng mundo ay nagsimulang maghilom. Ang bawat patak ng luha ni Sinag ay tila naghuhugas sa kanyang sariling kaluluwa. Inaalis ang 5 taon ng pagkabulok. Ang bawat yakap ay isang pangako. Pangakong hindi na niya ito bibitawan muli. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon na tila ayaw nang bumitaw sa isa't isa, takot na baka mawala na naman ang sandaling ito. Samantala, sa isang hiwalay na silid, naganap din ang isa pang muling pagsasama. Si Maya, na mas malakas na ngayon at may kaunting kislap na sa mga mata, ay nakaupo sa isang silya. Sa harap niya ay isang matandang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot. Ang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Lola? Mahinang tanong ni Maya. Tinitigan ang kanyang lola na matagal na niyang hindi nakita. Mayako, aking apo. Hikbi ng matanda. Agad na niyakap ng mahigpit ang kanyang apo. Akala ko'y nawala ka na. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at ibinalik ka sa akin. Niyakap din ni Maya ang kanyang lola. Ang kanyang maliliit na braso ay humawak ng mahigpit. Sa wakas, ang munting ibong nahulog sa pugad ay nakahanap na ng kanyang tunay na tahanan. Ang matagal na niyang hinahanap na init at pagmamahal ay natagpuan niya sa yakap ng kanyang lola. Ang mga ngiti, ang mga luha, ang mga yakap, ito ang tunay na katarungan. Hindi lang ang pagkakakulong ng mga nagkasala, kundi ang muling pagkabuo ng mga nasira. Para kay Lino, ang paghahanap niya sa katotohanan ay natapos na. Ang kanyang sinag ay nasa kanyang mga bisig. Ang kanyang misyon ay natapos na. Ngayon, nagsisimula na ang tunay na paglalakbay, ang paghilom at ang pagbuo ng isang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Ang mainit na sikat ng araw ay sumasalubong na kay Lino sa umaga. Hindi na ang malamig na anino ng kanyang nakaraan. Iniwan na niya ang kanyang badge, ang kanyang baril, at ang mundong puno ng krimen at korupsyon. Hindi na siya isang pulis. Hindi na niya kayang bumalik sa sistemang muntik nang kumitil sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngayon, ang mundo ni Lino ay umiikot na lamang sa 2 batang babae na naging ilaw sa kanyang buhay. Ang kanilang bagong tahanan ay isang maliit na bahay sa gilid ng dagat, sa isang liblib na probinsya na malayo sa ingay at dilim ng lungsod ng Pag-asa. Ang hangin dito ay malinis, amoy alat, at puno ng tunog ng alon. Isang hapon, nakaupo si Lino sa buhangin, pinagmamasdan si Sinag. Unti-unti nang bumabalik ang dating kislap sa mga mata ng kanyang anak. Ang mga dating takot ay dahan-dahang nawawala, napapalitan ng kuryosidad at saya ng isang tunay na bata. Tatay, tingnan mo! Itinuro ni Sinag ang isang malaking saranggola na kulay pula at bughaw. Hinila ni Lino ang tali at sa bawat ihip ng hangin, lumipad ito ng mas mataas na parang isang ibon na sa wakas ay nakalaya mula sa kulungan. Ang tawa ni Sinag
ay umalingaw-ngaw sa hangin. Isang tunog na minsan nang inakala ni Lino na hindi na niya kailanman maririnig. Sa di kalayuan, tumatakbo si Maya, hinahabol ang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang kanyang lola, na labis na nagpapasalamat kay Lino, ay nagpasya na iwan muna si Maya sa pangangalaga nila habang inaayos nito ang kanilang buhay. At sa paglipas ng panahon, si Maya at Sinag ay naging magkapatid. Ang dalawang batang nawalan ng tahanan ay nakahanap ng pamilya sa isa't isa at sa bisig ng isang amang hindi nila kadugo. Pinagmamasdan ni Lino ang kanyang paligid. Ang malawak na dagat sa harap niya ay tila sumasalamin sa kapayapaang natagpuan niya. Kalinaw, ang kanyang apelyido. Ang pangalang minsan ay isang kabalintunaan. Sa kanyang buhay ay naging isang katotohanan. Dito, sa tabi ng dagat, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Alam niya na hindi lahat ng sugat ay maghihilom ng mabilis. May mga gabi pa rin na binabangungot si Sinag. May mga pagkakataon pa rin na tahimik itong nanlalaki ang mga mata, tila naaalala ang mga bagay na mas mabuti pang kalimutan. Ang trauma ay isang matagal na kalaban. At para kay Lino, ang anino ng pagkamatay ni Amalia at ang 5 taon ng pagkawala ni Sinag ay mananatili pa rin sa kanyang puso. Ngunit hindi na siya mag-isa. Hindi na siya nagtatago sa kadiliman. Tatay, narinig niya ang tawag ni Sinag. Tumakbo ito papunta sa kanya. Ang maliit nitong mga paa ay lumilikha ng mga bakas sa buhangin. Sa likod nito, si Maya ay tumatakbo din, tumatawa ng malakas. Lumapit si Sinag kay Lino. Ang kanyang muka ay maliwanag. Ang kanyang ngiti ay kasintamis ng dati. Gusto ko pa, tatay. Mas mataas pa. Kinuha ni Lino ang kanyang anak sa kanyang mga braso at binuhat ito papunta sa isang swing set na itinayo niya sa gilid ng bakuran. Iniupo niya si Sinag doon at sinimulang itulak. Pataas, pababa. Bawat pagtulak ay isang paghilom. Bawat pagtawa ni Sinag ay isang himig. Pinagmamasdan ni Lino ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang mga luha ay muling gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng pasasalamat. Ang kanyang mukha, na matagal nang naging maskara ng lungkot at galit, ay sa wakas nagpakita ng isang bagay na matagal nang nawala. Isang tunay, malalim, at nakakakubli ng ngiti. Hindi ito ang pagtatapos ng kanilang paglalakbay. Ito ay isang bagong simula. Isang simula kung saan ang pagmamahal ng asang ama ay napatunayang mas matibay pa kaysa sa pinakamadilim na kasamaan, mas malakas pa kaysa sa kawalan ng pag-asa. Ang pagmamahal na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas para labanan ang isang sistema, para ibalik ang kanyang anak, at para sa wakas ay mahanap ang kanyang kalinaw, ang tunay na kapayapaan sa gitna ng kanyang bagong pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ng ama't anak na muling pinag-isa ng pag-ibig at pag-asa. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat yugto ng buhay ni Lino at Sinag. Isang pribilehiyo para sa amin ang ibahagi ang kanilang paglalakbay na puno ng sakit, pagkawala, at sa huli, ang matamis na muling pagkikita. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, kasama ninyo kaming lumuha, nagalit at umasa. Bawat kabanata ay isang paglalakbay na sumubok hindi lang sa katatagan ng aming mga karakter, kundi pati na rin sa aming sariling pananaw sa kapangyarihan ng pamilya at pagmamahal. Ang kwento ni Lino ay patunay na ang pagmamahal ng isang ama ay tunay na walang hanggan, na may kakayahang bumangon mula sa pinakamadilim na kawalan ng pag-asa. Ipinakita sa atin ni Lino na sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, mayroon pa ring espasyo para sa kapatawaran, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili.
At higit sa lahat, ang pag-asa ay isang sinag na hindi kailanman ganap na namamatay, kahit gaano pa kadilim ang ulap na bumabalot sa ating buhay. Naway ang kwentong ito ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso, nagbigay ng aral at nagbigay ng inspirasyon. Anong bahagi ng kwento ang pinakanakaugnay sa inyo? Anong damdamin ang naramdaman ninyo habang sumusubaybay? Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang inyong mga reaksyon at komento ang nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na lumikha ng mga kwentong magbibigay kulay sa inyong mga araw. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.